Mga Lebanese nagpakita ng magandang pakikitungo sa bansa na binalaan ng militanteng grupo na Hezbollah. Hindi mga ordinaryong Lebanese ang tila kumukontra sa mga hakbang ng militanteng grupo nito na Hezbollah. Para sa mga hindi pa nakakaalam, pag sinabi nating Hezbollah, hindi ito nangangahulugan na ito ay buong Lebanon. Masasabi rin natin na ang Hezbollah ay mga Lebanese. Yun nga lang, sila ay mga militante o yung mga rebelde. Kaya pag sinabi na ang Hezbollah ay makikipaggiyera sa isang bansa gaya ng Israel, hindi ito ibig sabihin na ang buong Lebanon ay makikipaggiyera sa Israel. Parang yung mga rebelding tao lamang na nasa Pilipinas kahit na Pilipino pero hindi naman buong gobyerno ng Pilipinas ay kanilang saklaw. Nitong nagdaang araw kasi ay binalaan ng Hezbollah ang Cyprus na mabibilang sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Bakit daw? Ayon sa Hezbollah, mabibilang sa giyera ang Cyprus kung bubuksan nito ang mga airport nito at palalapagin ng Cyprus ang mga sundalong magmumula sa EU at iba pang Europe countries. Ang Cyprus kasi ay merong magandang ugnayan sa Israel. Ano naman ang ikababahala ng Hezbollah kung maganda ang ugnayan ng Israel at Cyprus? Gayong napakaliit lamang ng Cyprus at maliban sa ito'y maliit, nahati pa sa dalawa. Ang Cyprus kasi ay nahati sa dalawa. Ang isang bahagi nito ay tinatawag na Greek-speaking people o yung tinatawag na Republic of Cyprus. Samantala ang ibang bahagi naman nito ay Turkish-speaking people. At ang tinutukoy ng Hezbollah na madadamay sa gera ay ang Republic of Cyprus o yung lugar na kung saan ang mga salita rito ay Greek. Ang dahilan kung bakit ikinababahala ito ng Hezbollah sabagat ang Cyprus ay bahagi ng European Union. Para sa Israel, maganda ang strategic location ng Cyprus kung nais nitong atakihin ang Lebanon at napakalapit din nito sa Lebanon. Nagsalita naman ang presidente ng Cyprus kaugnay sa babala ng Hezbollah. Ayon sa kanila, hindi raw sila magiging involved sa giyera ng Israel at Lebanon. Kung iyong titingnan ang istorya ng Cyprus at Israel, ang pinakahuli nilang military exercise ay isinagawa noong 2023. At alam nyo ba kung ano ang nasabing military exercise ng Israel at Cyprus? Ito ay upang labanan ang Hezbollah. Nitong nagdaang Huwebes lamang, maraming mga Lebanese media outlets ang nagbalita na ang embassy ng Cyprus ay nag-close at ang misyon ng pag-close nito upang hindi raw sila tumanggap ng mga visa application for administrative updates. Pero ayon naman sa embassy ng Cyprus na maaari pa rin silang magkaroon ng appointment-based system para sa aplikasyon ng visa. Nakakagimbal ito mga kaibigan sapagkat kung ang isang embassy ng isang bansa ay magsara sa isang bansa ay napakalalim ng dahilan ang nakapaloob sa istoryang ito. Iginigiit naman ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at meron daw siyang information na ang mga military ng Israel ay nagkandak ng military exercise sa Cyprus sa mga mountainous part nito at ginaya nila ang lugar ng Lebanon. Ipinagamit daw ng Cyprus ang kanilang airport para sa mga military ng Israel. Dagdag pa ni Nasrallah na alam daw niya ang isip ng Israel na kung sakaling sumabog na ang giyera sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay gagamitin daw ng Israel ang airport ng Cyprus. Kaya ayon kay Nasrallah ay bobombahin nito ang airport ng Cyprus. Ito pa mga kaibigan at napakatindi nito. Nagkaroon ng pinakabagong pagbisita ang presidente ng Cyprus na si Nikos sa Lebanon at nakipag-usap sa mga opisyal ng Lebanon, hindi ng Hezbollah kundi ng Lebanon. At itinanggi ng government official ng Lebanon na meron ngang pag-uusap ang Israel at Cyprus tungkol sa mga planong ito. Ganun pa man, hindi naniwala si Nasrallah sa mga pahayag ng opisyal ng Lebanon at iginigiit na kapag binuksan ng Cyprus ang kanilang airport
para sa mga military ng Israel ay kasapi na sa giyera ang Cyprus. At siguradong magugulat ka sa iyong malalaman sapagkat ang leader ng Hezbollah na si Nasrallah ibinalita ng AP na binalaan ng mga politician ng Lebanon at pinagsabihan si Nasrallah na mag-ingat sa kanyang mga komento sapagkat nakakasira daw ito sa magandang ugnayan ng Cyprus at Lebanon at ng EU. At dagdag pa ng mga Lebanese politician na ang Cyprus ay naging refuge nga at welcome lahat ng mga Lebanese. Subalit si Nasrallah ay nag-i-insist na wala na raw silang kaibigan. Ang mga pahayag ni Nasrallah ay kinumpirma ng isang lehislador na si Elias Hankas of the Christian Kataib Party at sinabihan nito ang Al Arabiya TV. At dagdag pa niya, the threat to Europe leaves Lebanon in complete isolation. Kaya may isang mahalagang tanong, lahat ba ng mga Lebanese gusto ang mga pamamalakad ng mga militanteng grupo nito na Hezbollah? Ang sagot ay hindi. Hindi rin lahat ng mga Lebanese ay kalaban ng Israel at marami pang mga Lebanese ang kontra sa pamamalakad ng Hezbollah. At eto pa mga kaibigan, talagang napakalaking gulo ng naidulot ng mga komento ng leader ng Hezbollah na si Nasrallah sapagkat nakarating na mismo sa European Union ang mga pahayag ni Nasrallah na kanyang bobombahin ang airport ng Cyprus. Nagsalita na rito ang spokesperson ng European Union's executive arm na si Peter Ristano. Ayon sa kanya, nitong Huwebes lang na sino man ang magiging threat sa Cyprus ay magiging threat against the Bloc's 26 at maraming mga bansang kasapi ng EU. Naloko na pagbantaan tuloy ang Hezbollah ng European Union. Talagang pag nagkataon na sumiklab na ang opisyal na digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah at inatake ng Hezbollah ang Cyprus, lulusubi naman ng European Union ang Hezbollah at talagang napakalaking gulo nito. Marami rin ang naniniwala na kung sakaling sumiklab na ang opisyal na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, kung gaano kalaki ang naidulot na pinsala sa Gaza ay napakalaki na pinsala ang maidudulot sa Lebanon sa digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, huwag na nating isama yung 2006 na digmaan ng Israel at Hezbollah. Kung sakaling magkagyera ngayon ang Hezbollah at Israel at walang mangingialam na ibang mga bansa, sino sa tingin ninyo ang mananalo at matatalo?